Shalom. Okay. Ang pinagpalang araw ng kapatid. Kape. Sabi ni Kuya Romy. Kausapin ang Panginoon everyday. Ayan. So, dito naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At ang araw na ito is kapiyastahan ni St. James the Apostle. St. James the Apostle. So, ipinagdiriwang natin ang kanyang kapiyastahan. So, nawa ang lahat ay ligtas at nasa ilalim ng pagkalinga ng ating Panginoon. So, dako na po tayo sa pagbabasa ng ating Ebanghelyo, mga kapatid. Okay? The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 20, verses 20 to 28. Glory to you, Lord. Then the mother of the sons of Zebedee approached him with her son and did him homage, wishing to ask him for something. He said to her, "What do you wish?" She answered him, "Command that these two sons of mine sit, one at your right and the other at your left, in your kingdom." Jesus said in reply, "You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I am going to drink?" They said to him, "We can." He replied, "My cup you will indeed drink, but to sit at my right hand and at my left is not mine to give you, my Father." When the 10 heard this, they became indignant at the two brothers. But Jesus summoned them and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant. Whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just so, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Ayan, ngayon mga kapatid. So, ang Ebanghelyo, mga kapatid, ang tagpong ito yung panahon na kung saan papunta na ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Papunta na ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem at itong nanay ni na Santiago at Juan, itong magkakapatid, si Santiago at Juan, and then naasawa ni Zebedeo, ay since napapunta na sila sa Jerusalem, ay gusto na niyang i-secure yung kanyang mga anak, mga kapatid, sapagkat itong nanay na ito, alam niya na kapag secure na yung kanyang mga anak ay natural. Sila na mga magulang, si Zebedeo at ang kanyang asawa ay magiging secure din sila pagdating ng araw. So, kasi kung titingnan natin, mga kapatid, that these people, kahit yung kanyang mga alagad, na sa kanyang pagpunta sa Jerusalem, ay yung inaakala nila, siya ay magtatayo ng kanilang kingdom or
ipagpapatuloy ng Panginoong Kristo ang dinastiya ni Haring David, mga kapatid. Because it was been prophesied that he will come from the lineage of David. Yan. Nagtanong sa atin si Homer. Homer, ikaw ba'y pare? Ay, hindi po. Homer, hindi po ako pare. Laiko lang po ako. Isang laigong ministro. Laiko. Kung laiko ka, laiko din ako. Pareho tayong laiko. Si Homer, urgent talaga tong si Homer. Sabi niya, ang tanong niya, inulit niya, "Are you pari? Please sabihin sa akin dahil kailangan ko magtanong." Talagang urgent akala ko ito yun. Kung magbabasbas ka ng cruiser, mas inam na pumunta ka sa parokya mo. Yan, maganda yung actual. Huwag yung online. Kasi kung online, siguro kung nasa ibang bansa ka, pwede naman yun online. Kasi si Father Darwin Gitgano, ginagawa niya online. Pero kung may capability ka naman na magpabasbas ng mga sacramentals, pumunta ka sa parokya, sa mga pari. Mas mainam yung ganun kaysa sa online. So, okay. At si GM naman, mayroon naman nagtatanong si GM, ang tanong niya naman ay, "Kuya, bakit tayong Katoliko sinasamba ang rebulto?" So sumasamba ka pala sa rebulto, GM, Katoliko ka pala. Is that true? Are you really a Catholic? Masama yung nagsisinungaling, GM, Sabi sa John chapter 8 verse 44, kapag nagsisinungaling ka, ang ama mo ay ang diablo. Katoliko ka. So sinasamba mo ang mga rebulto pala. Sino nag-utos sa'yo na sambahin mo? Ang GM. So talagang legit ka na Catholic at hindi na convert. Remember, pagdating sa spiritualidad, pagdating sa pamumuhay, bilang mga nagpapakilalang sumasampalataya sa Diyos, ay dapat walang bahid, di katiting sa atin ang pagsisinungaling. Sapagkat kapag nagsisinungaling ka, ay napailalim ka sa Diablo. John chapter 8 verse 44. So, saan sinabi sa iyo ng pari? May instance ba? May recorded ka ba na instance na sinasabi ng pari, sambahin natin si San Pedro? Mayroon bang ganon? May instance ba na ang mga santo ay sinasabi ng mga pari na kinikilala natin silang Diyos? At meron ka bang may papakita na official teachings natin na mga imahe ng mga santo ay pinapasamba sa ating mga Katoliko? So, kung ano ang sekta mo, dapat magpakatotoo ka. Huwag masabihin na tawag nito, na Katoliko ka. Tapos sinasamba mo yung rebulto, pinapasamba. So, yan ay kasinungalingan. At alam mo na nakakatakot yan. Kapag nagsisinungaling ka, ay napapailalim ka sa kamay ng Diablo or nagpapasakaw ka sa Diablo. So, dapat yun yung ingatan mo. Huwag ka mag-pretend. Kasi ang pretension ay gawain ng Diablo. 2 Corinthians chapter 11 verse 14 at saka yung John chapter 8 verse 44, sabi niya, sapagkat huwag ninyo pagtakhan ito man. Sabi ng 2 Corinthians 7 verse 14, ang Diablo ay maaaring magkunwari. Ayan, pretension. Magkunwari na anghel ng kaliwanagan. So do not pretend na you are a Catholic, then you are asking a question na hindi naman totoo, na mali yung tanong. So, huwag ka mag-pretend na nung ka. Kahit sino, kahit sino, yan yung nung ka nating gawin na magsinungaling, sapagkat every time na magsisinungaling tayo, ay tayo napapailalim sa kamay ng Diablo. Ang Panginoong Jesucristo
ay katotohanan. John chapter 14 verse 6, di ba? Ang Diablo ay kasinungalingan, ama ng kasinungalingan, at siya ay nagsisinungaling na at mamamatay tao simula pa ng una. John chapter 8 verse 44. Kaya yun yung ingatan natin. So JM, kung may instance ka na may video ka na sinabi ng pare, para maisumbong natin yan sa mga kanyang obispo na ang pari pala na yan ay pinapasamban niya yung rebulto. Mga kapatid, sambahin natin ang imahin ni Saint Joseph. Halika kayo at magsinuhod tayo sa kanya sapagkat si Saint Joseph ay Diyos. Yan. Kapag meron kang instance sa galon GM, i-video mo, then kahit i-post mo sa Facebook, sigurado kagad ng yan. Viral kagad yan. At naman ng obispo na yung pare niyo na nagpapasamba sa rebulto at sinasabi sa mga tao na ang rebulto na yun ay Diyos. Yun. Yun yung gagawin mo. Huwag kayong gagawa ka lang ng kwento na para itanungin kami or ako patungkol sa mga ganyang bagay. Na for you to know, JM, yung tanong na yan ay gas-gas na yan. Kapag alam namin na kapag ang isang tao, ang i-raise na question is ganyan, alam namin na they are influenced sa mga pastor na talagang yung mga pastor na yun ay hindi naman talaga totoong nag-aral ng matino sa theology. Kaya yan yung i-raise nila na question na ang Katoliko ay sumasamba sa mga rebulto. So kapag alam namin kaagad na itong pastor na ito or itong miyembro na ito ay nalinlang lamang ng isang pastor. So, ng isang pastor, na yung pastor na yun ay maaaring nag-aral lamang ng 6 months, hindi talaga nakapag-aral ng theology. So, ang nangyayari, yan yung ipinipilit nila. So, malalaman namin, malidetermine namin kaagad na yung mga tao na yan ay hindi talaga bihasa sa Biblia, pagdating sa Biblia. Pag ganyan ang i-raise the question. Okay? It's okay. Yun, mga kapatid. So, balik tayo ngayon kay the Saint James, the Apostle, na kung saan dito sa tagpo ng Ebanghelyo, ay yung nanay nila ay humihi ng ina-assure niya or sinisecure nung sinisecure ng nanay ni Santiago at ni Zebedee, ni asawa ni Zebedee, ang kanyang dalawang anak. Kasi nga patungo na nga sila sa Jerusalem at itong mga alagad na ito ay nag-uusap sila patungkol sa kadakilaan. And then itong nanay, matalino or wais, gusto niyang i-secure yung dalawang anak niya na sa pagpunta ng Panginoon sa Jerusalem, na akala nila ay magtatayo siya ng earthly kingdom, ipagpatuloy niya yung dinastiya ni David, ni King David, ay sinecure niya na yung anyang anak na gusto niya sa kanan at saka sa kaliwa. So nagalit yung mga alagad, kaya pinagsabihan sila dito ng Panginoon. Sabi niya, balikan natin ha. Okay. Verse 26 to 28. But it shall not be so among you. Kasi nagalit na yung 10 mga alagad eh. Ang sabi ng Panginoon, but it shall not be so among you, rather, whosoever wishes to be great among you shall be your servant. Whoever wishes to be first among you shall be your slave. So verse 28, sabi niya, just so as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So yun yung pinagsabihan sila ng Panginoon. Kasi ang nag-ano sila, kumbaga sa parang earthly assurance, parang earthly assurance na kaagad yung hinahanap nila, mga kapatid. Yung parang sinisecure na nila kaagad yung kanilang kinabukasan dito sa daigdig. Kasi ngayon nga, patungan sila sa Jerusalem, nang akala nila, i-oust ng Panginoon or patalsikin ng Panginoon, pababagsakin ng Panginoon ang
ang Roman Empire na sumasakop sa kanila during that day. Yun yung mentalidad nila. And even almost all kahit yung mga sumusunod sa Panginoon, yung mga libu-libong sumusunod sa Kanya, yung mga pinakain niya, yun yung mentalidad nila. Even the apostles, makikita natin yan, mga kapatid, sa mga other writings, di ba? Kahit doon sa Acts chapter 1, maging doon sa Luke chapter 24, doon sina Cleophas, nung pumunta sila sa yun yung mentalidad nila. So hindi nakapagtataka na bakit sila nagtalo-talo kung sino yung pinakadakila. Pero ang sabi nga ng Panginoon, for us to be great, ay kinakailangan magiging alipin ka ng lahat. Ang ginawa nga na pattern ng Panginoon ng kanyang sarili mismo. Di ba? Sabi niya, just so, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So yun yung pattern na bilang naglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat kadakilaan ang ating habol. Hindi dapat katanyagan yung habol natin. If we wanted to be sa kingdom ng Panginoon, sa pananaw ng Panginoon, ay kakaiba sa pananaw ng mundo. Sa pananaw ng mundo, kapag gusto mo maging dakila, kailangan sikat ka. Di ba? Pero sa Panginoon, if you wanted to be great, you must be the servant of all. At ang ginawa nga na pattern ng Panginoon ay ang kanyang sarili mismo. Sabi niya, just so the Son of Man did not come but to serve and to give His life as a ransom for many. Siya yung pattern natin, mga kapatid. So sa paglilingkod, ang paglilingkod ay hindi natin ginagawang parang competition. Hindi natin ginagawa natin ito para maging sikat tayo. Kung gusto natin maging sikat, mag-artista tayo. Kung gusto natin maging dakila, politiko tayo. Di ba? Sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, if you wanted to be great in the eyes of the Lord, is dapat andun yung humility. Ang Panginoon, ang pattern niya mismo, ang kanyang sarili. Bakit? Kahit si San Pablo, di ba, sinasabi din ni San Pablo yan, mga kapatid. If you wanted to be great, we must be the servant of all. Sabi ni San Pablo, sabi doon ni San Pablo sa Philippians chapter 2 verse 5, di ba? Ano sabi ni San Pablo doon? Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. O, di ba? Ito yung sinasabi dito sa Matthew chapter 20 verse 28, mga kapatid. Di ba? At ibigay ang kanyang buhay as a ransom. Pantubos. Pantubos yung kanyang buhay. Although hindi natin masyado i-dig deeper yung ganyan kasi ang kapistahan niya ngayon, it's about the St. James, mga kapatid. So yun, mga kapatid. Sa kapistahan ni St. James, yun yung yan yung aral na maaari nating makuha. Yung maaral na makuha natin na sa tuwing kapistahan ni St. James, maalala natin yung itinuro ng Panginoon Kristo na kung gusto nating maging dakila sa harapan ng Panginoon, ay dapat maging mababa tayo sa tingin ng mundo. Di ba? Yan nun, magkakaiba eh. Ang sa mundo, di ba? Kaya nga, kung titingnan mo doon sa Matthew chapter 5, yung beatitude, tingnan mo yung very parang paradox, di ba? Tingnan mo yung Matthew chapter 5, kakaiba. So yung kalakilaan sa harapan ng Panginoon is not asikat ka, mayaman ka, kilala ka, or lahat ng mga positive na mga attribute na sa iyo na.
Pero sa harapan ng Panginoon ay kakaiba, mga kapatid, sapagkat ang paningin ng Panginoon ay hindi katulad sa paningin ng tao, mga kapatid. Ang paningin ng Panginoon hindi katulad, kapag tumingin ng Panginoon, hindi katulad sa paningin ng tao. Ang standard niya is different from our standard. Di ba? Sinasabi doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ito yun, dito natin makikita, nakakaiba yung standard ng Panginoon. Ito lagi din natin ito nababanggit, mga kapatid. Ang sabi dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, si Samuel ang kinakausap dito. Sabi dito, nung panahon na magpipili isa sa mga anak ni Jesse na magiging kapalit ni Saul na hari. So, ang tinignan ni Jesse ang kakisigan ng mga anak tinignan ni Samuel ang kakisigan ng mga anak ni Jesse. So, pero tinanggihan sila ng Panginoon. Kasi ito yung sabi. Sabi dito, but the Lord said to Samuel, do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. Yung akala niya si Eliab na yung magiging kapalit na hari ni Saul. Then, ang sabi ng Panginoon, kasunod sa kanya is, not as man sees does God see, because man sees the appearance, but the Lord looks into the heart. Yan, mga kapatid. Sabi niya, huwag mong tingnan ang kanyang kakisigan, huwag mong tingnan ang kanyang mukha. Sabi niya, ang pagtingin ko ay hindi katulad ng pagtingin ng tao. Ang tao, ang panlabas na kaanyuan ang kanyang tinitingnan, but ako, ang tinitingnan ko ay ang kanyang puso. So, ibang yung standard ng Panginoon. Di ba? Ito yung makikita natin na iba. Ay, Father Jason, good morning. Thank you for passing by. Yan, si paring Katoliko, Father Jason Santos. Yan. So, yan mga kapatid. Iba yung standard ng Panginoon. So, itong mga tao na ito, itong mga alagad na ito, yung greatness na gusto nila is makasanlibutan na kadakilaan. Yung kadakilaan sa Panginoon is different. If you want to be great, you must be the servant of all. Kaya tingnan nyo, si Mother Teresa, di ba? Naging kilala siya, naging dakila siya. Not in the eyes, of course, in the eyes of the world, kasi grabe yung ginagawa niya. Pero yung ginagawa niya ay hindi mo magagawa kung wala kang grasya ng Panginoon. Eh, sinasabi doon nga sa 1 Corinthians chapter 12, isinalaysay yung lahat ng gifts ibinigay doon. Pero sa later part ng 1 Corinthians chapter 12, pero meron akong ituturo sa inyo na lalong higit na dakila. Then, doon ang karugtong sa 1 Corinthians chapter 13, ang pag-ibig. So, if we wanted to be great in the eyes of God, ay hindi dapat tayo not necessary na sikat ka, kilala ka, kundi ang sa tingin ng Panginoon, if we wanted to be great in the eyes of God, is dapat taglay-taglay natin yung humility, mga kapatid. At ang problema, kalimitan, kapag sikat na, nawawala na yung humility. Lumalabas na yung pride. Diba? Nakita natin si Saul. Kung babasahin niyo yung kasaysayan ni Saul, nagmula na naman siya sa simpleng pamilya. Hinahango siya ng Panginoon. Nung naging hari na, ano nangyari kay Saul? Naging mayabang. Nung tumanda na. Si Solomon, nung humingi siya ng biyaya sa Panginoon, is very simple. Wisdom lang. But later on, nung sa kanyang pagtanda,
naging mataas na rin, naging mayabang na rin. Diba? So, yun yung delikado, yun yung tukso sa atin, mga kapatid. Yung humility versus pride. Kapag nagmamataas na tayo, naku po, iba na yan. Kasi ang Panginoon is humility, yung taglay-taglay niya. Philippians chapter 2, verse 5. At saka itong Matthew chapter 20, verse 28. Ang pride is one of the 7 capital sins, mga kapatid. At ang nagahari daw dyan, ang kumukubabaw sa pride is si Satan mismo. Di ba? I will ascend into heaven. Ayun sinabi ng Diablo. He wanted to be like God. So, iba yung standard, mga kapatid. Humility. Magpapakababa. Ito yung nakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad, lalo na sa mga kakapatid, Santiago 1. So, nag-away-away sila. Kasi ang kadakilaan nila ay yung kadakilaan ng tao, tinitingnan nila. So, yun nga, sinasabi natin na ang standard ng Panginoon, if we wanted to be great in His eyes, we must to be like Him. Pag sinabing like Him sa Panginoong Kristo, mababa. Kasi yun yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Magpakababa kayo katulad ni Kristo. So, kaya nga kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, but until now, is mapagmataas pa rin tayo. We are not, hindi tayo compatible sa ating pinaglilingkuran na Panginoon. Hindi tayo. Kapag naglilingkod ka, kaya nga, ito challenge sa lahat naman naglilingkod. Lector ka man, commentator, choir, altar server, mga extraordinary ministers of the Holy Communion, lahat-lahat na naglilingkod sa mga parokya. Kapag hindi mataglay yung humility, hindi ka compatible sa pinaglilingkuran mo. Kasi ang pinaglilingkuran mo ay nagpakababa. Yan yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5. At ito yung sinasabi dito sa Matthew chapter 20, verse 28. So kapag ang buhay mo is different from the standard of the Lord, is hindi ka compatible sa pinaglilingkuran mo. Diba? So hindi ka pag-compatible. Yung master mo, mababa ang kalooban, tapos ikaw mapagmataas. Diba? So, contrast, mga kapatid. Baka iba yung pinaglilingkuran mo. So dapat yun yung magiging natin, yun yung bantayan natin, mga kapatid. Na kapag naglilingkod ka, yet yung pag-uugali mo mapagmataas pa rin until now, there's something wrong. Diba? Something wrong, mga kapatid. So, yan yung maaring reminder sa ating yun sa kapistahan ni St. James, mga kapatid, na every time na ipagdiriwang natin ang kapistahan ni St. James, maalala natin na yung humility, yung kadakilaan, if we aspire greatness, ang pattern natin, hindi yung sa standard ng sanlibutan, kundi sa standard ng Panginoon. Na ang sabi niya nga dito, if we wanted to be great, okay? Basahin natin, balikan natin. Matthew chapter 20, verse 28. If we wanted to be great, ito yung sinasabi, mga kapatid. Balikan natin. Just so, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So, if we wanted to be great, then we will serve, mga kapatid. If we wanted to be great, then we will serve. Maglingkod tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo. Okay. So, yun yung kadakilaan. That is why, ito yung
kapiyastahan ni St. James ay magpaalala sa atin na ang kadakilaan is not by means of popular ka, sikat, mayaman ka, maganda ka or fug ka, influential yung ano mo. It doesn't matter sa Panginoon. Sabi nga na may nabasa nga akong quote, sabi niya, kung alam mo lang na ang pagkatapos mawala dito sa mundo na ito, ay makakalimutan ka ng mga tao. Titigilan mo na kung paano mo sila i-please. Na pagkawala mo raw ay makakalimutan ka na nila, titigilan mo na i-please yung mga tao. Kundi, ang isipin mo na lamang is kung paano mo ma-please or mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Hindi daw dapat natin after na mabigyan nating lugod yung mga tao. Kundi, ano yung after tayo doon sa na ma-please natin yung ating pinaglilingkuran, ang Diyos, mga kapatid. Kasi pag mamatay tayo, wala na. Ilang ano lang, mawala ka. Maliban kung may mga nagawa kang mga mabubuting bagay, maalaala ka. Kung tayo ng mga ordinaryong tao lang. Diba? Kung ordinaryong tao lang na tayo lang na ordinaryong tao is ang hindi naman tayo makikilala sa lipunan. Diba? So dapat maging tayo mga kapatid, maging umpisa natin na bigyan ng kaluguran ng Diyos, hindi yung tao. Okay? Sabi ni mabuting gawa na miyembro ni Eliseo Soriano, dapat umanib sa Iglesia ng Diyos, hindi sa Roma. Ang Iglesia ng Diyos, ang Iglesia na sa Roma ay isang Iglesia rin ng Diyos. Ang sumulat, yun yung Iglesia din ng Diyos yun. Pero yung Iglesia ng Diyos na yun ay hindi Iglesia na itinatag ni Eliseo Soriano. So kapag Iglesia ng Diyos ka nga, pero ang founder is human founder, walang say-say yun. Ayon sa sinasabi sa Psalm 127 verse 1, mabuting gawa. So kapag yung iglesia na sa Roma is the same church of God, hindi yun dalawa. Hindi yun dalawa, ha? Kayo ng Inc. 1940, nag-aagawan kayo dyan patungkol sa Iglesia ng Diyos. Tama. So 1 Timothy 3:15, may Iglesia ng Diyos. And then, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9, may Iglesia ng Diyos. Sa Roma 16:16, mga Iglesia ni Kristo. Mga Iglesia ni Kristo. Pero, take note na all these writings, Corinthians, Romans, and then letter to Timothy was written by Saint Paul. So Saint Paul is not contradicting himself. The church in Rome and the church in Corinth, the churches of Christ in Rome and the Church of God in Corinth, and the church told by Saint Paul to Timothy in 1 Timothy 3:15 is the same singular church founded by Christ. And it is not the church of God na nahirapan muna si Eliseo Soriano bago niya iparehistro. Baka hindi mo alam, mabuting gawa ang kwento ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Di ba? Baka hindi mo alam.
iglesia ng Diyos, pero hindi yun yung kay Eli Soriano. The iglesia ng Diyos and the churches of Christ is the same singular church founded by Christ that existed from the first century until now. Okay. Sa inyo na yung pangalan. Kasi, ang matalino nga si Eli Soriano, hindi mo alam yata yung kwento, na nahirapan siya, kaya madaming pinarehistro si Eliseo Soriano sa sect. Yan yung sinasabi sa Job chapter 8 verse 8, saliksikin mo ang kasaysayan, mabuting gawa. What church founded by Christ? The Catholic Church. Okay? The Catholic Church. Mabuting gawa. Yan sagot na kita. Hindi yan yung iglesia ng Diyos na kay Soriano. No, not verse. Kasi bago pa itinatag ng Panginoong Jesucristo yung kanyang iglesia, wala pa yung na-compile ang Bible. Na-compile ang Bible completely ng 4th century. Ngayon walang verse. Of course, yung sinasabi sa Matthew 16. Upon this rock, verse 18, upon this rock I will build my church. At yung church na yun ng 1st century until now, yun yung Catholic Church. Not the MCGI na lumutang lamang noong 1980 sa Ampalit, Pampanga. Ha? Huwag mo lukuhin sarili mo, huwag kang Sa Psalm 127 verse 1, ang sabi doon, sa Psalm 127 verse 1, maliban ang Diyos ang nagtayo ng sambahayan, walang kabuluhan yung itinayo ng isang nagtayo. Ngayon, ang tanong, sino nagtayo ng MCGI? Eliseo Soriano. Si Perez, galing siya sa Iglesia ni Cristo. Then, ang naging kasunod niya is si Chopelo Ora, na nung namatay si Chopelo Ora, ipinamana niya kay Ninita Gugulan, yung Iglesia ng Diyos sa ligi at suhay at haligi ng katotohanan. Ngayon, si Eliseo Soriano, na member doon ng Iglesia ng Diyos sa ligi at suhay, akala niya, siya yung ipamamanahan ni Chopelo Ora. Ni Nicolas Perez, si Chopelo Ora pala is coming. It's either na baliktad. Hindi, kinakwento ko sa iyo kung paano ang naging kwento ni Eli. Nag-umpisa yan kay Chopelo Ora at saka Nicolas Perez. Nung hindi pinamana sa kanya yung sa iglesia ng Diyos sa ligi at suhay, humiwalay siya at nagpa-registered siya ng Iglesia ng Diyos. Kinasuhan siya ni Priscilla Costa. So, until such time na nagpa-registered siya ng Members of the Church of God International. Tatanungin naman kita, kasi ang dami-dami niya. Take note mabuting gawa, tatanungin kita. Hindi lang kayo ang gumagamit ng Church of God. Ngayon, tatanungin kita ngayon, saan sa Biblia nakalagay na member of the Church of God International? Saan? At kinakailangan na ito'y iparegister ni Eli Soriano. Saan sa Bible? Anong verse? Kasi total, hinihingi mo na rin sa akin yung verse. Saan sa Biblia sinasabi na dapat ang pangalan ng iglesia ay Members of the Church of God International? At ito'y kinakailangan si Eliseo Soriano magpa-register. Saan sa Biblia? Tanungin din kita. Hintayin ko sagot mo, So, kung titingnan natin yung kasaysayan ni Eli Soriano, nag-umpisa nga siya kay Chopelo Ora at saka kay Chopelo Ora at saka kay Nicolas Perez. Nung sumama loob niya, hindi na pamana sa kanya yung saligi at susuhay, ay yun, nagtayo siya ng sarili niya, nag-registered siya ng marami. Yung iba niyang pinaregistered, hindi kinuwan sa korte.
kinontes sa korte ni Priscilla Acosta, kinasuhan siya. So nag-iba siya na pangalan, Members of the Church of God International. Ephesians 6:3. Alam mo ba ang context ng Ephesians 6:3? It doesn't refer to you. That was written by Saint Paul in the first century to the Christians in the Ephesus. At ng panahon na yan, wala pa kayo. Yung iglesia na sinasabi mo sa Ephesians chapter 6 verse 3, okay? Legalistic tayo, ha? Paano Ephesians 3:6 na sinasabi mo, yan yung unang Korinto sinulat ni San Pablo, yan sa mga taga-Efeso. Paano nakaanib kayo sa early church? Ha? Take note, the early church is Catholic. Hindi, dito lang, tama na yun. At least marinig mo. Paano napa-registered ni Eli Soriano or napa-member ni Eli Soriano yung nakalagay sa Bible na sinulat ng first century na siya ay lumutang lamang nitong 1980s lang ang kanyang sekta. Okay? Paano? So wala kang masasagot. Sabi ko, saan sa Biblia na ang pangalan kailangan, Members of the Church of God International. Yung word na ganyan at kinakailangan si Eli Soriano yung magtatag. Saan sa Biblia? Okay. Wala ka. Yung Bible, wala ka dyan? Hindi yung Bible. Okay, pag-ibig kapayapaan. Ito, salamat sa Diyos sa pag-up mo sa akin. Wala lang ako sa bahay para masagot kita ng kumpleto Pero yung mga alam ko, base sa isip ko, ilang sasagot ko sa iyo. Pakibasa nga yung Efeso 3:6. Efeso 3:6. At ito ang lihim sa pamagitan ng mabuting balita, mga hintil tulad din sa mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapala mula sa Diyos. Mga bahagi na rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Okay, salamat. Salamat sa pagbasa. Anuhin natin yan. Salamat sa pagbasa. Tayo okay. Ba mga Israel o mga tanungin kita. Opo, hindi. Ano lang natin yan, bro? Hindi. Kasi nagtanong ka na sa akin kaya sasagutin kita. Hindi, huwag kang magtanong ulit. Tinanong mo ako. Ang style ko dito, hindi pwede na ikaw lang tanong ng tanong. Ganyan ang style ko. Kaya nga, bro. Di ba tinanong mo ako? Tinanong mo ako, bro. Ngayon, binigyan kitang talata. Sabi mo, saan talata? Bababa kita. Sorry. Kung ganyan ko, ayaw mo magpaano. Ayaw mo pala, bro, ng maayos Hindi. Ang style ko dito, mabuting gawa na member ni Eli Soriano. Kapag tinanong mo ako, tatanungin kita. Pero kapag hindi ba ko sasagutin, ay hindi na kita allow na magtanong ulit. Kaya ang style ko rito, hindi ko lang nasabi sa'yo pala. Kapag magtanong ka, kailangan sagutin mo ako. Ngayon, ang pinag-uusapan mo, ang niraise mo, na kailangan magiging member ka ng Church of God. Ngayon, sinabi mo na members of the Church of God International aanib. Ngayon, paano kayo makakaanib sa first century church? Sa church na nag-exist ng first century. Ngayon, lumutang lang kayo noong 1980s. Di ba? Hindi. Ayun na yun. Parang ayaw magpaawat Tinatanong kita, pag nagtanong ka sa akin, tatanungin kita ng konteksto nung sinasabi mo. Ephesians chapter 3 verse 6, bagsak na kagad.
Wala na kagad. Introductory ka pa lang, yung layo-layo na. Okay? Hindi na. Sa unang sagot mo pa lang, Ephesians 3:6. Wala na. Take note na sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44, no way, mabuting gawa. Daniel chapter 2 verse 44, sa prophecy pa lang nakalagay doon, wala kang pagkakaiba sa Inc. 1914. Sa prophecy pa lang sinabi doon, na sa mga panahong yaon, Diyos ay magtatatag ng isang kaharian, isa lang. Ngayon, sinasabi niyo, God, maliban sa Catholic Church ng first century? Wala. Bakit Church of God ang Catholic Church? Because it was founded by the Lord Jesus Christ. That existed in the first century, founded in the first century until now. Hindi na talikod. Okay. Paano anong matunan ko? Gawa lang kayo ng tao, tatag lang kayo ng tao. So, ayun mga kapatid. Okay? May inakyat tayo si Mabuting Gawa sa mga na member ni Eliseo Soriano. Itinatanong natin kung saan sa Biblia na yung Members Church of God International. Tinanong natin, ngayon, ayaw magpaawat, ayaw magtanong, so binaba natin. So parang gusto pa tayong manduan dito sa ating ginagawang programa. So, maybe that is by now mga kapatid, 7:14 na. Okay, so, maybe that is by now. Okay, sa sunod, kung gusto mo ng discussion or dialogue, Mabuting Gawa, agahan mo. Pero hindi na consistent yung pagla-live ko kasi yung hindi na consistent yung pagla-live ko kasi busy din ko minsan sa trabaho. Kaya saka ang panahon ngayon hindi maganda. So maraming salamat sa mga nag-like. Okay. Okay, 48. Okay. Ang nag-like at sa mga nag-tap ng screen. Okay. Mabuting Gawa. Pero kung gusto mo mag-discussion tayo sa sunod kasi ipopost ko to sa Facebook at saka sa YouTube eh. Gusto ko open cam. Total, hindi naman kayo katulad ng Inc. 1914, di ba? Hindi naman kayo matitiwalag. Open cam, and then kinakailangan magpakilala ka. Magpakilala ka ng pangalan mo. Kasi mas maganda yung kita yung mukha. At least, may responsibilidad ka na pangatawanan yung sinasabi mo. Try natin kung saan kailan pwede. Kasi hindi rin yung consistent. Yan, para may pamilya tayong tao. Okay. Basta ganun ang patakaran ko, open cam, then magpakilala ka ng totoo mong pangalan para at least mapapangatawanan mo yung mga pinagsasabi mo. Pero kung walang totoong pangalan, hindi, linggo. Busy ako pag linggo. Pag linggo, wala. Accommodated ako. Maliban, kuminsan madaling araw, may ganon. Mga alas 5 kuminsan, pero hindi rin pare-pareho. So, tingnan mo lang, abang-abangan mo na lang. Basta yun yung rules ko, kailangan open cam, and then, ipakilala yung pangalan, at sabihin mo na by open cam, sabihin mo yung totoong pangalan mo, at sabihin mo member ka ng MCGI. Para at least mapangatawanan natin, pag may upload ko sa Facebook or sa YouTube, at least may responsibilidad tayo sa mga sinasabi natin. Okay?
So that is by now, mga kapatid. Shalom, and may God bless us and keep us safe and sound. Amen.